So ayan mga amigo, ito po yung bahay dito. Nagawa sa putik at saka sa tabla. So ganyan po ang itsura ng mga matandang bahay dito sa Equatorial Guinea. Estas casas no calienta. Es como estando dentro de las casas de aire, como uno que está con aire. Maalinsangang tanghali po sa inyo mga amigo. Sobrang init ngayong araw dito sa Puerto Bata, Ucumba. At sa sobrang init, ang sarap maghalo-halo. O kaya mais con yelo, banana con yelo. So nandito naman po tayo sa kalsada nila Chamame upang manginis kay Chamame. Nakikita ko pa lang si Chamame talonan ng talon. Ang galing nga no? Pag may binigay kang bagay kay Chamame, nagtatatalon. Hyper na hyper, akala mo nakalanghap ng nasusunog na tsinelas. Sabi nga sa comment. Oo, kasi nag-comment doon. Para doon nakalanghap ng sunog na tsinelas. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Bien. Chamame! Aba, malinis ang bahay ni Chamame ngayon, oh. ¿Por qué tu casa limpio? ¿Por qué? ¿Tu dormir o tu limpiar 12 horas? Malinis ang bahay ni Chamame lagi. Buenos días! ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal, guapa? Bien. Guapa, oh, guapa. Ajá. Hoy hemos dormido las dos. ¿Las dos? ¿Por qué? Cumpleaños de Miguel. Ah, sí. Música, todo el mundo ahí. Ahí, bañar. Ah, bailar. ¿O cómo va a bailar ayer? Enséñame cómo va a bailar de cumpleaños de Mireille. 1, 2, 3. Todo el mundo baila así. Oh, di ba? Ganda ni misma, oh. Guapa. ¿Dónde tú comprar tu vestida? No, tú traes. ¿Esto? Sí, ¿Yo traer esto? sí, tú traes. Dala ko daw to. Ah, baka kaya tinidala ni Tita Josie. Hindi ko na matandaan eh, oh. ¿Yo traer esto? Yo olvidar. Maganda unama po. Eh mga amigo, para lang kaming magkapatid ni Misme, oh. Magtatay. Ngayong araw po mga amigo ay susuba kami sa sentro. Susuba. Pumunta kami sa sentro. May pag walang pasok kasi 'di ba may papiling tayo dito. So ngayong araw, bocadillo ang gagawin namin. Tinapay na may palaman. So okay na 'yon. Marami kasing trabaho si Chamame. And then hindi na kami nakapagluto. So sabi ko bili kami ng napakaraming tinapay. At ipakain sa buong ikuku, mga batang ikuku. Isma to abisto? To abisto? Ay, mango grande. Ay, grande. Ha? Oh, lugasin mo. Ano lugasin? Gaya ng mga bata dito. Pag nakakasabay ko yung mga yan, nilulugas yung mga mangga. Kaya si Cha Esther, ito bahay ni Esther. Ayan. Diyan ang bahay ni Esther. Tapos, kanilang manggahan to. Yun na paubos na. Yung mga bata dito pag walang pasok kaya sa hapon, sigurado, nagsisikuha ng mangga. Kada dia, coher, mango. So ayan, habang inaantay natin si Chamame, itutur ko po kayo sa bakuran nila. Oh. Normal sa kanila to na mayroong sa Pilipinas alam ko mayroong ganito sa Baguio. ¿Qué tal? La tarde, ha? Vamos a comer. ¿No? Milagrosa. La tarde, ha? Hay comida ahí, ha? ¿Vale? Ahora Mari Matinga para la ciudad. ¿Para dónde? El supermercado. Para hacer la compra, todo bien.
So ayan, paalis na po kami mga amigo. And then bago kami pumunta sa may supermerkado o sa may grocery store, ay i-check namin yung lumang bahay dito. Meron mga lumang bahay dito sa Equatorial Guinea na gawa sa putek. Gusto ko makita para maipakita ko sa inyo. Hindi sure set siya mame kung nandun pa yon. Kasi ngayon yung mga bahay dito ay mga gawa na sa tabla. So nawa makita namin para naman maipakita din namin sa inyo ang lumang bahay ng mga Guineano. Dito na raw po kami. Donde? Yung kapatid daw ni Mama Nina, dito raw nakatira. So alam kung saan yung bahay na gawa sa putek. Ang lugar po nito ay tinatawag na Sangay. So para lang po tayong nagtutour. Esto, excursion. Excursion. Excursion de Marimatinga. Nandito na po tayo sa pueblo. Sa liblib na lugar. Liblib na lugar ng Puerto Bata. Sumama. Ito. Ito. Ito naman daw yung kay hermano ni Mama Nina. Dati daw dito nakatayo yung mga bahay na may gawa sa putik. Sabi ni Tia Mame, ngayon gawa na sa tabla lahat. So bigo kaming nakita ang mga bahay na gawa sa simento. Ay, gawa sa putik. Esto ke? Swing ng mga bata. Ang ganda. Laruan ng mga bata, oh. Ganyan. Para supita. So, ayan mga amigo, nakakita kami. Malapit daw dito sa barrio. Sabi ni Tia Mame. Hermano, gracias. Okay. So, ayan mga amigo, ito po yung bahay dito nagawa sa putek at saka sa tabla. So, ganyan po ang itsura ng mga matandang bahay dito sa Equatorial Guinea. So dito sa sentro, ito na lang yung natitira na bahay na gawa sa putek. Medyo sira-sira na siya. Pero ang sabi ni Kuya na may-ari nito ay yung kapatid na lang daw niya ang nakatira dito sa lugar na to. Ayan, no. So nakapaikot siya sa tabla, pero yung pinaka gitna niya o yung pinakadulo niya, ayan, no, puro putek. Nilagyan lang pala ng ano, para hindi masira yung putek, nilagyan ng mga tabla. Pero lahat niya nakapaikot sa putek na may kahoy. Ganyan. Esto arriba también también Arriba nipa. 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 Pero esto pader. Barro y reboque. Barro como tierra. Con tierra. ¿Cómo va a hacer esto? Se mezcla con agua. Ajá. Y se coloca. Así. Pero antes hay mucho aquí. Sí, antes había mucho, pero ahora ya no hay. Es difícil la construcción y el modernismo. Ahora casa de cemento, madera, casi ya no hay tantas maderas, solamente cemento. Ajá. Acordamos ahora como museo. En estas casas no calienta. Es como estando dentro de las casas de aire, como uno que está con aire. Ay,
está fría, no calienta. Entonces, porque ha tardado muchos años. Muchos años. Posible esto, ¿cuántos años? Posiblemente puede estar aquí como 60 años. 60 anyos. Ayan, mga 60 years old, 60 years na raw to, sabi ni Chamame. Ang tagal namin na iikot dito sa buong Ikuku at saka sa may sentro, pero wala kaming nakita. Ang sabi kasi ni Chamame, meron daw bahay dito sa may Sangay. Kaso ang problema, yung kila Mama Nina, wala na raw, na tibag na. Tapos may nagturo sa amin na taxi driver, ang sabi niya ay meron daw siyang alam. Pero ito na nga yung natitira na bahay na gawa sa putik. Hindi kami makapasok sa loob kasi ang nakatira daw dito ay yung kapatid ko kuya, meron daw sakit sa pag-iisip. Yung kapatid niya nakatira dito, so ayaw kami papasukin. Pero okay lang naman, importante ay nakita namin at napakita ko sa inyo na ganito yung bahay dati nung unang panahon dito sa Equatorial Guinea. So para daw ma-preserve ito, nilagyan nila ng tabla sa gilid and then nilagyan nila ng yero. Dati ang nakalagay dyan ay nipa sa bubong and then yun nga, tabla tsaka putik. And then sa loob nga daw nito, sabi ni Chamame ay malamig. Dati daw malamig pag dito tumira. And then sabi ni Chamame sa akin, napakarami din daw ganito sa mga liblib na lugar. Antes de poner palos. Después de poner los palos, Ajá. se ponen palos pequeñitos a cuadritos, cuatro, y en esos cuadros se rellena con barro, como bloques. Pero antes aquí Guinea, todo casa así. Sí, Sí, sí. mejor que cemento. Pero antes donde Ikuku hay, Comba, o Comba hay, comba bien, Aquí así. había antes. Antes sí. Si Baltasar yung may-ari ng bahay na to. Pero esto casa de pamilya antes o No, era su casa, no. Él mismo. casa tu hermano. Sí, casa de mi hermano. Pero no puede entrar. No, no. Y tú también no puedes entrar. No, también. ¿Por qué? Porque no, es el problema de. De cabeza. Ujú. Pero tú sabes qué hay dentro. No, solamente sus ropas, ¿no? Ropas. Ropas, sus cosas. Él cocina ahí también. So ayan mga amigo, papunta na po kami sa merkado para bumili ng pagkain para sa mga bata. Nakapaglibot pa kami ni Chamame. Medyo matagal kami nag-iikot dito sa buong sentro. Tapos buti na lang kamo, merong taxi driver na nakakaalam na meron daw ganun bahay pa dito na natitira. Kaso yun nga ang problema, dahil yung merong may-ari nito na siya mismo ang gumawa ay meron na raw sakit sa pag-iisip at mismong siya nakapatid ay hindi pwedeng pumasok sa loob. So curious sana kami kung ano yung laman ng loob. Pero ngayon lang din kasi ako nakakita ng ganito. Eh nakikita ko lang ito kadalasan sa may sa YouTube. Ayun, yung mga ganyang bahay-bahay, yung mga lumang sibilisasyon dito sa Africa. Pero at least ayan, meron pang natitira. Sana ma-preserve nila kasi nag-iisa na lang daw yung dito sa sentro. Kaya nilagyan siguro nila ng mga tabla para hindi masira. Kasi sigurado isang ulan lang doon ay masisira. So ayan mga amigo, papunta na po kami sa supermerkado para mamili ng mga ipapakain sa mga batang taga Ikuku. ¡Qué rico nos van a dar una semanita! Ven aquí. Rico.